So ngayon, meron pong mensahe ang presidente mga kababayan doon po sa doon po sa nangyaring protesta kanina at alam naman po natin ang dahilan kung bakit nagkaroon din ng protesta dahil bukod po doon sa rally, alam naman po natin mga kababayan na yung ilang mga kababayan po natin ay nagdiriwang ng kaarawan ni Andres Bonifacio. So ngayon, ito po yung mensahe ni PBBM. Nakiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdiriwang ng kaarawan ni Andres Bonifacio ngayong araw. Sabi ng Pangulo, patuloy raw na nagbibigay inspirasyon si Bonifacio sa pangangalaga ng ating kasarinlan sa kasalukuyan. Himok ni PBBM, pangalagaan natin ang ating dangal at manatiling dakila sa mabuting gawain. So paano nyo patatalsikin yung presidente na ganyan? Puso rin daw natin ang tungkuling mahalin ng bayan. Maging instrumento raw ang mga aral na isinulong ni Bonifacio dahil may pag-asa pa raw para sa isang payapa, malaya at maunlad na Pilipinas. Samantala, may mensahe rin ang Malacanang sa mga nakiisa sa kilos protesta ngayong araw. Rest assured po na ang Pangulo po ay nakikinig sa inyong mga sinasabi at mga hinaing at ito naman po ay tutugunan ng ating Pangulo. At basta lang po ang inyong pagrarally ay within the bounds of the law. Hindi po kayo pipigilan ng Pangulo. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, talagang nakakabilib ang ating mahal na presidente kasi biruin nyo, siya yung isa sa pinaka-open na payagan yung mga nagpo-protesta kahit against po sa kanya. Ganyan po kabait ang ating mahal na presidente kasi gusto niya mapakinggan kung ano yung panawagan ng mga kababayang Pilipino po natin. Alam naman po natin na talagang yung naging rally kanina, sinasabi nung iba, kokonte kumpara dun sa nangyari nung September 21. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Pero para sa akin mga kababayan, yung rally po kanina yung isa rin sa pinaka-solid mga kababayan kasi nga narinig ng presidente yung hinanain na mga kababayang Pilipino po natin. At mas lalong bumilib ako doon sa mga Marcos loyalist mga kababayan na nakiisa po doon sa protesta kasi kanina habang nagkakaroon po ng rally, nagkainitan po mga kababayan ito pong bayan at ito pong mga taga-suporta ng mga Marcoses. At humantong pa nga sa punto mga kababayan na hindi nagkaroon ng pagkakaunawaan. Pero ang nakakabilib po dito doon sa mga Marcos loyalists, sa mga taga-suporta ni PBBM, sila na po mga kababayan talaga yung kumbaga umiiwas doon po sa mga dito sa bayan. Ngayon, ito i-play po natin. Nagkatensyon ang ilang mga rallyista at ilang taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos Dito nyo makikita kung gaano ka-professional yung mga Marcos loyalists. sa Recto, Maynila. Live mula sa Menjola, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, pakidetalye sa amin ano ang nangyari. Nagkainitan ang ilang rallyista at supporter ni Pangulong Bongbong Marcos sa kasagsagan ng kilos protesta ng Grupong Bayan dito sa Recto Avenue. Narito at sabay-sabay po nating panoorin ang mainit na tagpo na yan kanina. Doon ka! Sa Malacanang! Pumasok ka sa Malacan silang kurakot! Oo! Lumabas ka! Lumabas ka na! O ayaw mo magkagulo, lumabas ka na! Nakasuot ng pulang t-shirt na may larawan ni PBBM ang lalaki na kinilalang si Roger Alcantara mula Bacolod City. Kinompronta at pinaalis siya ng ilang miyembro ng bayan pero tumanggi ang lalaki na uwi pa sa mainit na sagutan ang dalawang panig hanggang sa tuluyan ng lumayo ang Marcos supporter sa grupo ng bayan. Sa kasagsagan ng protesta kanina, sinira at pinukpok ng grupo ang malaking effigy na may buntot ng buwaya pero may mukha ng Pangulo at Vice President Sara Duterte. Ito rin yung hindi ko maintindihan mga kababayan dito sa bayan. Nagrarally sila, gusto nilang papanagutin yung mga korap. Pero nakalagay dito kasi mukha ng presidente yung inilagay nila at saka ni Sara Duterte. Alam nyo, kung talagang gusto nyong papanagutin yung korap, dapat ang pinananawagan nyo dyan, yung mga senador na sangkot, yung mga kongresistang sangkot, dapat nang makulong sa lalo't madaling panahon. Dapat yan yung mga pinananawagan nyo. Dapat magkaroon na ng arrest warrant, itong si Saldico, mahuli na, maipakulong na sa lalo't madaling panahon. Kaya nga hindi natin maintindihan din minsan Gusto nilang patalsikin, pababain sa pwesto
yung presidente na nagtatrabaho ng maayos at dahilan kung bakit yung mga kurap mga kababayan ngayon unti-unti nang nasasawata. Alam nyo, ang nakakabilib lang doon sa mga Marcos loyalists, sila na po yung umiiwas mga kababayan at lumalayo dito para lang wag magkaroon ng kaguluhan. Ganun po kabait mga kababayan yung mga Marcos loyalists. Anyway, tuloy natin. Nais ng grupong bayan na bumaba sa pwesto si PBBM Diba? at Inday Sara. Bukod dyan, gusto rin umano nilang managot ang lahat ng kurakot sa gobyerno. Hindi na nagtagal ang protesta ng bayan sa rekto matapos harangin ng mga pulis. Mahigpit ang ipinapatupad na seguridad sa Menjola at mga daan sa paligid o malapit sa Malacanang habang isinasagawa ang kaliwat kanang kilos protesta ngayong linggo. Ang lalaking ito, narito panoorin naman natin, maagang nasampulan kanina ng sitahin ng mga tauhan ng Manila Police District sa kasagsagan ng kilos protesta. Dito pa rin po yan sa Recto Avenue ayon kay Police Lieutenant Marvin Flores ng MPD Station 11. May takip ang mukha at may dalang tsako ang lalaki na sinusubukan umanong humalo sa mga grupong bahagi ng protesta. Paliwanag ng lalaki, pang self-defense raw ang dala niyang tsako. Itinanggi naman ng mga rallyista na kasama nila ang lalaki na agad pinauwi ng mga pulis. Nasa So ibig sabihin mga kababayan, may mga humalok na didishit dito. 16,000 na tauhan ng PNP ang ipinakalat sa Maynila at maging dyan po sa Quezon City ngayong araw ayon sa NCRPO. Paalala po muli sa mga motorista, sarado ang Ayala Bridge, Solano, Romualdez, Arlegui, JP Laurel, Legarda Street, Castle Street, Recto Avenue at Menjola. At gaya nga sa naunang baha sa Luneta noong September 21 at Peace and Accountability Rally ng Iglesia ni Cristo nitong November 16, nilagyan muli ng barikada ang mga sinarang kalsada gamit ang razor wires, concrete barriers at container vans. Patuloy na nakabantay ang hanay ng mga pulis na may mga dalang riot shield. Bukod dyan, may suot din silang bulletproof vest at helmet. May nakahandang net din ang mga pulis bilang panangga sakaling magkagulo at may ihagis ang mga rallyista. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, mas naging mapayapa naman yung rally kanina compare po nung 21. Kasi di ba nung 21 humalo yung mga na-recruit mga kababayan na mga may takip ang muka at ng gulo. Pero ngayon, yung nangyari pong rally kanina, mas naging mapayapa naman. Pero alam nyo yung nakakatuwa dito, sa dami na ng rally na nagdaan, ang presidente pa rin natin ngayon si PBBM. Kasi nga mga kababayan, wala talagang pagka yung presidente talaga tapat yung hangarin sa Pilipinas, pag yung presidente talaga mga kababayan, kinakalugra ng Panginoon at talagang sinusuportahan ng Diyos, talagang mga kababayan magpapatuloy yung kanyang term hanggang sa maipakulong yung mga sangkot dito po sa maanumalyang flood control. Kaya nga doon sa iba na nagrarally, nananawagan ng kung ano-ano, alam nyo, saglip na manawagan kayong pababain sa pwesto, yung presidente na naniningil at gustong ipakulong yung mga kurap, bakit hindi nyo na lang ipanawagan na maipaaresto agad-agad etong si Saldico? Diba mas maganda yon? Ipanawagan nyo na maipaaresto agad-agad etong si Saldico. Ipanawagan nyo na pagtungtong dapat ng February, hukayin na ulit yung impeachment ni Sara Duterte at pag-usapan na ulit. Diba? Para nang sa ganun, mapapanagot lahat talaga ng mga taong nangulimbat ng pera ng mamamayan. Anyway, tuloy pa natin. Itinanggi naman ng kapulisan na hindi overkill ang kanilang ipinatutupad na seguridad. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, ipinapakita lang daw nila ang kanilang kahandaan habang nirerespeto ang kaayusan at pagrespeto umano sa karapatan ng mga rallyista na ipahayag ang kanilang saloobin. Just pakita ko lang sa iyo muli yung sitwasyon dito sa isang lane ng Recto Avenue. Kakatapos lang ng isinagawang programa ng Reforms Pilipinas at Labor Power Movement, mga taga-support o mga supporter ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga Hindi man lang naka 1,000. Hindi man lang naka 1,000. Hindi man lang naka 1,000 yung mga didishit. Nakakaawa naman kayo.
Akala ko ba ang dami-dami nyo? Lalo na pagka sa social media, ang iingay-ingay nyo. Tapos hindi naman pala mga tunay na tao sa personal. Diba? Kung konti lang yung mga DDC to, kita nyo, katatapos lang mga kababayan pero hindi sila ganun karami. Hindi sila umabot ng 4,000. Walang ganun mga kababayan eh. Kahit anong subok nila na hijackin yung rally, wala po talagang nangyari. Anyway, tuloy pa natin. Ay PBBM. Kanina nakita din natin dito na nakaisa sa kilos protesta ng mga grupo ang aktor na si Kiko Matos. Alam mo, just generally peaceful ang sitwasyon dito sa Recto at maging sa Menjola sa kabila ng sunod-sunod na pagsulpot ng iba't ibang grupo na nagdaos ng kilos protesta. Ayon naman yan kay NCRPO Regional Director Aberin, walang naitalang paglabag, krimen o kaguluhan simula kaninang umaga. Jess, balik sa'yo. So, Gio, ibig sabihin, kadalasan, yung karamihan ng mga grupo na nandyan pa ngayon sa Recto, eto na yung mga supporters ni Duterte, ano? At hindi ba sila nagpang-abot din ng ibang mga progresibong grupo kaninang umaga? Simula kaninang umaga, just kasi pasulpot-sulpot yung mga grupo, iba't ibang grupo. So after ng magdaos ng grupong bayan, ang kanilang kilos protesta, kanina mga an hour or two, nang dumating naman itong mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, there was no chance for these groups na magpang-abot. Kaya so far naging mapayapa yung sitwasyon dito sa Recto. Mahigpit yung ipinapatupad. Eto na ba yung rally? Eto na ba yung rally ng kampo ni Digonggong? Ayan mga kababayan, no, hinintay muna na mawala yung bayan muna. Hinintay muna na umalis yun bago sila nagrally. Tapos kaya naman pala mga kababayan ganon. Kasi kokonti lang sila eh. Eto lang yan oh. Diba? Yan lang sila mga kababayan. Na seguridad ng mga pulis kaya hindi makadaan o makalusot, makapenetrate papunta sa direksyon ng Menjola Peace Arc itong mga grupo na tinangka o nagdaos ng kilos protesta dito sa bahagi. Sabi dito mapayapa kasi wala mga bobong sumali. Oo nga, huli silang dumating eh. Ito, yung nasa likod ng reporter mga kababayan, wait lang. Lakihan ko lang para makita nyo. Ayan oh. Ng Recto Ayan o, yung mga nasa likod na yan, mga kababayan, mga DD-shit na yan. Avenue. Chess. Pero dyan sa mga pro-Duterte supporters na nasa likuran mo, meron pa ba silang balak na isagawang programa o maya-maya lang din eh? Baka lumisan na rin sila dyan sa Recto. Sa ngayon, so far, yung info na narinig natin is nag-disperse lang sila and monitoring na lang sa sitwasyon. No word, no confirmation at wala pa tayong impormasyon kung after here dito ba sa Recto Avenue ay pupunta ulit sila sa Luneta o makikiisa din sila dyan sa My People Power Monument. So far, nag-disperse lang muna sila o tinapos na muna nila yung programa nila dito sa Recto Avenue. Jess. Nagulat live mula sa Maynila. Maraming salamat, Gio Robles. Grabe, ang dami nila mga kababayan oh. Sa sobrang dami nila, grabe. Hindi ba hulugan ng karayom yung Menjola? Sa sobrang dami nung kita nyo kung gaano sila kadami dito. Oh. Ang dami nila, grabe. Ganto kadami sa personal yung mga DD-shit, mga kababayan. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nabisto na po, nabuking na ng NBI na kaya pala ang dami-dami nila sa SOCMED dahil meron po pala di umano na 100,000 troll na inaalagaan, ito pong kampo ni Digonggong. So, gaano po kaya katotoo yan? Mga kababayan, pero pag NBI na yung nagsalita, talagang na-verify na po nila yan. At talagang hindi naman po sila magbabalita publicly ng ganyan kung wala po silang hawak na ebidensya patungkol po dyan. Pero alam nyo mga kababayan, yung maganda po dito, kahit may mga raling ganyan, hindi tumitigil ang gobyerno ni PBBM mga kababayan na talagang paglingkuran ang mga kababayang Pilipino po natin. Bakit ko po nasabi? Bakit ko nasabi mga kababayan? So ngayon kung titingnan nyo po, mga kababayan, meron tayong nakitang video. Ito po ay interview kay chairman ng PCSO, Mel Robles, at dito po mga kababayan kay Secretary Gatchalian ng DSWD. So dito makikita nyo kung gaano katalino at kung gaano kabait
ano po ang ating mahal na presidente. Kahit na may mga nagrarally, tuloy pa rin ang trabaho at pagtulong sa mga kababayan Pilipino po natin. So ngayon pakinggan nyo. Mel and Secrex, no, what message would you like to send to Filipinos? No, in the midst of this corruption allegations and all, how do we ensure that services continue to our poor but deserving Filipinos? Well, ako, number one, I sit in the disaster table when decisions are made. And most of these, in fact, all of these disaster meetings ng National Disaster Council is streamed live. Sa ating mga kababayan na naging biktima ng lindol at iba't ibang mga bagyo, pag pinanood nyo yung mga live stream na yun, ang utos lagi ng Pangulo is unahin ang tulong sa ating mga kababayan. Tama. So tama, nangyayari itong mga rallies na to, itong mga inquiries on corruption, pero hindi napapabayaan yung trabaho ng departamento. Sa katunayan, sa huling full cabinet meeting namin mga 2 weeks ago on a Saturday, sabi nga ng Pangulo, there are 2 things that he wants us to focus on, at least DSWD. One, finish our budget to make sure that we give the people a budget that puts poor people on top of the list. So, and pangalawa, huwag bibitawan ng disaster. Kasi alam nyo, minsan, oo, pag nangyayang disaster, lahat tayo doon nakatingin. Pero pagkatapos, na-divert yung attention natin. Ang assurance namin sa inyo, kaya ako, pabalik-balik sa mga lugar na yan because the recovery has to happen also. Kami ng Department of Housing, DPWH, DepEd, long when the cameras are gone, we're still going back to ground zero. Kasi importante sa amin yung relief, response, pero mas importante sa amin yung recovery para makabalik sila sa normal na mga buhay. And the President checks on that pretty much every single day with me kung ilan na ang na financial assistance, ilan ng tulong. As we speak right now, and people can fact check me on this, never naman kami tumigil sa mga payouts namin, lalong-lalo na sa disaster areas. Kung sila sa listahan. We have around 13 of the 18 regions na one way or Kasi baka akala ng mga kababayan Pilipino natin, kung ano lang yung nakikita nyo sa camera, yun po talaga. Pero maliwanag naman mga kababayan, may camera o wala, diretso yung pagtulong ng gobyerno ni PBBM sa mga kababayang Pilipino po natin na naapektuhan po ng kalamidad. Kabilang na po dyan, isa na po dyan talaga yung Cebu, mga kababayan. Kasi tinututukan po talaga ng gobyerno yan hanggang sa makabalik ang Cebu, hanggang sa makarecover ang Cebu kahit na sunod-sunod yung mga protesta at kahit na sunod-sunod yung pagpapaimbestiga mga kababayan dito po sa nangyayaring malakihang anomalya sa gobyerno mga kababayan. Anyway, ituloy pa natin. another na apektuhan itong mga disaster in the past couple of months, lahat ng on-the-ground payouts natin tuloy-tuloy. GM Robles, please. Yes. Well, sa atin po mga kababayan, please keep this vigilance. Maganda po ito. In fact, kung tayo po ay naging as vigilant and as passionate siguro for the last year, siguro hindi tayo mabot dito eh. So, nakakatuwa naman at tayo nagiging conscious na matuto lang po sana tayo that should not end in these rallies. Pagdating ng halalan, tandaan nyo na po yung mga taong kailangan at nararapat iboto kasi nasa atin po yan eh. Kung kailan uso lang po, kasi minsan kung kailan lang uso, nakakalimutan na naman. We always have to be vigilant. And ako, really, I thank the President for doing this. And I hope it doesn't stop yung pagiging vigilant natin. And not only on government. Totoo to mga kababayan. Yung sinasabi ni GM Mel Robles mga kababayan na talagang pagdating ng halalan dapat maging vigilant kayo, especially mga kababayan, dapat maging mapanuri kayo sa pagpili ng kandidato. Hindi porket bad boy sa pelikula, iboboto nyo na. Ano nangyari? Naging katawa-tawa lang sa Senado. Hindi porket artista sikat, iboboto nyo na. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ako aminado ako dyan. Kasi sumasama-sama doon sa unit team dati, saling pusa, kaya sinuportahan. Pero ngayon na nakita natin kung paano magtrabaho, talagang mukhang malabo nang makabalik yang si Senator Robin Padilla sa Senado kung sakaling tumakbo ulit yan. At kahit pa tumakbo yan sa mataas na posisyon, hindi na po magiging politiko ulit yan. Kasi nga nakita na ng taong bayan kung gaano kapulpol at kung gaano kawalang kung gaano kawalang kwenta di umano sa Senado. So ngayon, mga kababayan, tama po yung sinasabi dito na sana piliin ninyo yung mga politiko na nakikita talaga ninyo kahit na walang eleksyon mga kababayan na tumutulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, tuloy pa natin. Because government is not the owner of corruption eh. Pati po tayo sa pribado. Yun kung taga-cable guy natin na bibigyan ko kayo ng 5 TV, isang bayad lang. No? Corruption is endemic talaga. Pumapasok and is permeating lahat ng sektor. Kaya kung hindi man ho gobyerno, pati po sa ating sa maliliit na bagay, sa gwardiya, sa parking, minsan gusto mo, sige sa'yo na, wag mo na ipasok doon. So these things, so corruption, when you talk of corruption, sana po, wag lang po sa gobyerno because the government is not the owner of corruption. Meron din pong corruption. So ang akin, at all levels, whether government, yes, it's good, we are taxpayers,
let us fight corruption. Pero kahit po sa ating pagiging pribadong tao, labanan din po natin ang corruption. Katulad nga ako ng kalaban namin na illegal gamblers, that's corruption. You're evading your taxes. So lahat ho, labanan ho natin corruption. Saan man natin makasalubong. So cancel corruption now, not just in the government, but in everyday life. Tama. Exactly. Tama. That's why we want to thank our guests this afternoon, Thank you, gentlemen. PCSO GM Mel Robles and Social Welfare Secretary. Grabe yung mga iba talaga pag magaling yung leader, mga kababayan, makikita nyo talaga na yung kanyang mga nasa circle, katulad itong si Secretary Gatchalian, mga kababayan, itong si GM Robles, makikita nyo po talaga yung ano nila yung vision nila, kung ano yung vision ng presidente, yun yung ginagalawan nila, mga kababayan, na tinatahak po nila. Kaya talagang napakabilis ng response ng gobyerno ngayon, lalo na pag may sakuna, kahit na nakatutok ang taong bayan dito sa nangyayaring malawakang korupsyon, dire-diretso pa rin po yung pagtulong ng gobyerno sa mga naapektuhan ng kalamidad. Kabilang na po dyan ang Cebu, mga kababayan. Ano po? So ngayon, kung kayo ang tatanungin, mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa naging balita pong ito? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan sa issue po na yan, na kung saan makikita nyo naman kung gaano kabait ang presidente, suportado yung mga nagrarally, mga kababayan, at may panawagan pa nga na talagang mahalin ang bansa. At isa pa dyan, makikita nyo rin kung gaano kabuti ang presidente na kahit na nakatuon tayo dito sa issue ng malawakang korupsyon, dire-diretso pa rin ang pagtulong sa mga kababayang Pilipino po natin.